sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa iyo, Papa Dudut, at sa bumubuo ng iyong YouTube channel at Spotify live stream. At tanging sa Papa Dudut YouTube channel lamang po ako nakasubscribe. Ako po si Arya, nakatira dito sa Navotas, pero dito ako sa Malabon nagtatrabaho. Wala naman akong third eye, pero ilang beses na akong nakakaranas ng kababalaghan. At eto, na-inspired akong sumulat sa inyo para ibahagi yon sa lahat. Siya nga pala, lahat ng kwentong ikukwento ko sa inyo ay pawang katotohanan lamang at walang halong dagdag. Dahil una, hindi naman talaga ako writer, at pangalawa ay hindi ko naman po ito ikakayaman. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala, pero humihingi ako sa inyo ng pangunawa at respeto. Mahirap din kasi itong pinagdadaanan ko. Papa Dudut, nung una talaga ay hindi ako naniniwala sa mga engkanto at kababalaghan. Kasi laking Navotas ako, so hindi ako naniniwala sa engkanto. Para sa akin, paniniwala lamang ito ng mga matatanda sa ilang probinsya. Paano ka ba naman maniniwala sa sirena, kapre, engkanto, duwende, tikbalang at aswang sa panahon ngayon? Pero nung lumipat kami ng tirahan sa Zambales, nalaman kong buhay ang paniniwala nila sa engkanto. At unti-unting nagbago ang aking pananaw nung high school pa ako. Taong 2004, nasa 4th year high school ako noon sa isang public school sa probinsya namin. Lagana po sa lugar namin noon ang mga possessions. Kadalasang sinasaniban ay mga estudyante, pati na rin mga guro. Nagambala daw kasi ang tahanan ng mga engkanto sa tabing dagat. Doon kumukuha ng graba na pinangahalo sa simento. May pinapagawa kasing dike sa likod ng school namin. Malapit lang din kasi sa dagat. Unang naitala yung kaso ng sanib sa elementary, mga kaklase at guro lang din ng nakababatang kapatid ko. Hanggang sa umabot na nga siya sa school namin. Natatandaan ko noon, kasalukuyang nag-aaral kami sa English subject namin at kakatapos lang ng recess. Habang nagkaklase yung teacher namin, napansin ko na tulala si Mariel. Yung parang nakatingin lang sa kawalan. Lahat naman tayo minsan ay ganon, kaya dinedma ko na lamang. Ilang minuto ang nakalipas, bigla na lang siyang nagwawala. 5 lalaki na ang gumapos sa kanya, pero napakalakas pa rin niya. Tandang-tanda ko pa, ako yung naglagay sa kanya ng rosaryo. Pagkatapos ay pinigtas lang niya. Basang-basa na siya ng pawis, puting-puti na yung mga mata niya. Madumi at punit-punit na yung damit. Buti na lamang at dumating yung magulang niya. Simula noon, Papa Dudut, hindi na siya pumasok ulit. Siyempre nalungkot ako kasi isa si Mariel sa mga kaibigan ko sa school. Pero sa awa ng Diyos ay wala nang sumunod kay Mariel na sinapian sa klase namin. Tumahimik ng 3 buwan ang school namin nang walang nasasapian. Pero isang araw habang nagkaklase kami ay bigla na lamang akong nakaramdam ng malamig na hangin sa aking paligid. Okay lang sana kung preskong lamig yon, kaso iba ang simoy ng hangin ng mga panahong yon. Parang may amoy damo o gubat, basta parang nature scent.
Okay lang naman sana kung malapit kami sa gubat o may mga punong katabi ang school building namin kasi wala. Kaya paano magkakaroon ng ganong amoy sa paligid? Hanggang sa napatingin ako sa aking kanan kung saan tabi lang ako ng pinto. Last subject na namin noon at padilim na. Nang makakita ako ng lumulutang na itim na figura na palapit sa akin. Siyempre natakot ako kaya finokus ko na lamang ang atensyon ko sa pinag-aaralan namin at pabulong na nagdasal. Pero biglang nakaramdam ako ng pagkalabit noon sa aking balikat at napaaray ako kasi kuko ang kanyang ginamit. Kaya napatingala ako noon. At bumungad sa akin ng isang nakakatakot na anyo ng isang lalaking maputla ngunit kulay berde ang mga mata. Tapos ay bigla na lamang akong nag-black out. Wala na po akong matandaan pagkatapos noon at nagising na lamang ako na pinagkukumpulan ako ng mga kaklase ko. Naroon din ang teacher ko sa subject na yon, yung advisor namin at isang matandang lalaki na parang albularyo. Ikinuwento nila sa akin na sinapian daw ako. Nagulat ako kasi wala talaga akong maalala ni isa. Hanggang sa biglang pumasok sa isipan ko yung lalaking nakita ko kanina lamang. Ikinuwento ko yon sa albularyo at ang sabi niya sa akin ay isa raw yung engkanto. Buti na lamang at Marso na noon kaya pagkatapos ng high school graduation ko noong 2005 ay natuwa na ako dahil hindi ko na mararanasan ang kababalaghan sa school namin. At pagdating ng May, bumalik kami sa Navotas pero ibang bahay na ang tinitirhan namin. Pinagpatuloy ko naman ang pag-aaral ng kolehiyo sa Our Lady of Fatima University sa Valenzuela. Samantala habang nag-aaral ako noon ay naghanap din ako ng part-time job dahil dito ay palaging gabi na akong umuuwi sa bahay. Isang gabi pauwi na ako galing trabaho. Ang klase ko noon sa school ay mula 7:30 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Tapos mula alas 3 hanggang 11 p.m. ay trabaho naman. Kaya nakakauwi ako bandang alas 12 na ng madaling araw. Siya nga pala kada uwi ko ay habi ko na ang tignan ng relo habang naghihintay ng tricycle pa uwi. Pangatlong tingin ko sa relo ay 12:40 na ng madaling araw. Pag angat ko ng ulo ko ay laking gulat ko nang may lalaki na nakaharap sa akin sabay sabing sakay na daw. Pasakay na ako nang may tumawag sa akin. Bigla na lamang akong napasakay sa tricycle. Noong mga halos 30 minutes na kaming paikot-ikot ay doon ko lang napagtanto na hindi ko pala nasabi kung saan ang babaan ko. Sinabi ko yon sa driver pero ngising nakakatakot ang ibinigay niya sa akin. Halos 1 oras na kaming nasa biyahe nang tignan ko ang relo ko. Halos mag-alas 2 na ng madaling araw yon. Siyempre kinabahan ako dahil napansin kong paikot-ikot lamang kami sa isang baryo na punong-puno ng mga puno ng mga mangga at taniman. Habang yung lalaki ay nakangisi lang at nakakaloko pa. Nung hininto niya ang sasakyan, agad akong kumaripas ng takbo at ikinagulat ko na nasa likuran ko na siya. Hawak-hawak na ang aking damit at hinihila palikod papunta sa isang malaking puno. Sa puntong yon, naalala ko yung naranasan ko nung 4th year high school ako. Yung lalaking humihila sa akin ay kamukha ng engkantong sumanib sa akin. Hindi ako pwedeng magkamali pero imposibleng pareho sila kasi tao yung lalaki. Sa pagkakahawak niya sa akin ay ramdam ko talagang tao siya. Naguguluhan noon ang isipan ko, Papa Dudut. Bukod sa malakas siya kaya hindi ko nagawang manlaban. Sa kasamaang palad, doon niya ako ginahasa. Habang patuloy ang pag-indayog niya sa taas ko ay siya ring dasal na hindi ko alam kung anong lengguwahe pero napansin kong paulit-ulit niya yung sinasambit. Para po akong lantang gulay matapos niyang pagsamantalahan. Nagulat ako nang may nilabas siyang notebook na itim. Tinitigan ko siya sa kanyang ginagawa sa pagbuklat ng kanyang notebook. Bigla siyang nagsulat sabay sabing ikaw ang pangsyam. Kinilabutan ako sa aking narinig.
Pero mas kinilabutan ako nang ilabas niya sa kanyang notebook ang isang kutsilyong maliit na napakaraming dugo. Pinilit kong makabangon para malabanan siya at nangakmang sasaksakin niya na ako, napigilan ko siya. Nahulog ang kutsilyo pagapang akong palapit sa kutsilyo nang nakahubad ng kanyang hilahin ang aking kaliwang paa. Sakto namang pagkahawak ko sa kutsilyo. Nang makalapit ako sa kanya ay doon ko na siya pinagsasaksak. Agad akong nakatayo at nagbihis. Habang ikinakabit ko ang botones ng aking mga blouse, pinagmamasdan ko rin ang katawang kong punong-puno ng dugo na unti-unting dumidikit sa damit ko. Nangakmang titignan ko na ang demonyong hayop na lalaki. Laking gulat ko noong puno ng saging na lang ang nakita ko. At ang damit na puno ng dugong pula ay naging berdeng dugo. Dali-dali akong tumakbo hanggang sa makakaya ko. Swerte ko nang makahanap ako ng babaeng naglalakad sa daan at humingi ng tulong pauwi sa aking bahay. Pasado 3:00 na ako nakauwi. Kinabukasan pumunta ako sa presinto para sabihin ang karanasan ko. Sinabi kong na-rape ako at agad naman nilang inimbestigahan. Pumunta kami sa lugar kung saan ito naganap at nakita ko siyang nakahandusay malapit sa puno. Buong tapang kong tinuro siya. Maluha-luha ako sa sobrang galit at suklam ko sa lalaking gumahasa sa akin. Nakita ko rin yung kutsilyo at notebook na hawak niya na nakasulat ay mga pangalan ng babae at tama nga siya na pangsyam ako. Kulang na lang ng isa ang listahan niya. Maraming nakasulat na dasal pero iba ang lengguwahe. Binigay ko ito sa mga pulis bilang isang pruweba. Pero pagtingin ko sa kanila may problema sa mga itsura nila. Sinabi ko na andyan na yung bangkay at pruweba. Ano pa bang hinihintay nila? Pero nagsitawanan pa sila. Sabay sabi ng isang pulis na, "Ma'am, nananaginip pa ata kayo. Puno ng saging nakahandusay dyan. At yung sinasabi ninyong pruweba, eto po puro balat ng saging." Sabay tawa sila. Pero alam kong hindi ako nagkakamali. Totoong nakikita ko ang mga bagay at tao na yon. "Hindi niyo ba siya nakikita? Ayan siya nakahandusay." Natataranta at nag-hysterical kong sabi sa kanila. Pero kahit na anong gawin ko ay ayaw talaga nilang maniwala sa akin. Sinabi ko na lang na pumunta kaming munisipyo para makita nila yung tricycle na ginamit at pinagsakyan ko noong pauwi ako. Nang makapunta kami sa area na puro CCTV ng munisipyo ay plinay nila yung video at agad kong nakita yung tricycle na ginamit sa akin at kung paano ako sumakay. Pero nagulat ako nang pagtawanan ulit nila ako sabay sabing, "Ma'am, wala pong sasakyan sa video. Malinaw po na naglalakad po kayo doon pauwi." Doon ay nanlamig ang buong katawan ko kasabay ng paggalaw ng tiyan ko. Halos mangisay ako sa sakit pero sa kanila hindi nila ako nakikitang nasasaktan. Kumalat sa buong bayan ang nangyari sa akin at marami nagsasabi na nabaliw ako o kung ano-ano. Habang lumalaki ang chismis ay lumalaki din ang tiyan ko. Hanggang sa para na akong buntis noon. Hindi ko naman pinadoktor kasi natatakot akong malaman noon kung ano ang nasa loob ng tiyan ko. At kahit na ilang beses pa akong kumbinsihin noon ng pamilya ko, ay tumanggi talaga ako. Samantala habang nagdadalang tawa ko ay na-depress po ako. Hindi ako lumabas ng bahay namin. Tumigil din ako noon sa pag-aaral dahil naging mahina ang pangangatawang ko noon. Habang buntis ako. Pero sa ika-6 na buwan kong pagbubuntis, bigla na lang sumakit ang tiyan ko. Sa sobrang sakit ay ako na mismo ang nakiusap kay mama na ipa-check up ako. Pero papadudot pagdating sa ospital at ma-ultrasound ako ay iba ang nakita sa tiyan ko. Hindi sanggol, kaya agad na nirekomenda ng doktor na operahan ako para matanggal kung ano man ang nasa loob ng tiyan ko. To make the story short ay naoperahan naman ako at tinanggal sa sinapupunan ko ang isang parang imbutidong kasing laki ng bata. Nagulat noon ang lahat pero nakiusap na lamang ang pamilya ko noon na huwag ikalat yung nangyari sa akin. 2 buwan ang lumipas bago ako tuluyang gumaling at nakamove on sa nangyari sa akin.
Nagpatuloy po ako sa pag-aaral at binaling ko ang atensyon ko sa mga kaibigan at pamilya ko. Pinilit kong maging masaya pero Papa Dudut kahit na anong gawin ko noon ay pumapasok talaga sa isipan ko yung panggagahasa sa akin. Ang masakit pa ay hindi ko alam kung sino ang gumahasa sa akin. Kung anong klase bang nilalang yon. Hindi kasi ako nagkaroon ng pagkakataon na pumunta sa albularyo kasi hindi naniniwala ang pamilya ko sa mga ganon. Pero nung makahingi ako ng tulong sa isang espiritista ay sinabi niya sa akin na ang gumahasa daw sa akin ay isang dalakitnon o masamang engkanto at buhay pa raw ito. Naghihintay lamang daw ito ng pagkakataon na gumanti sa akin. Dahil sa sinabing yon ng espiritista ay natakot ako. Ilang gabi na naman akong hindi nakatulog at kung makatulog man ako ay nagpapakita sa panaginip ko ang lalaking yon. Ginagahasa ulit ako kaya gabi-gabi akong napapasigaw sa takot. Nang tanungin naman ako ng mga magulang ko kung ano ang nangyari sa akin ay sinabi ko sa kanila yung sinabi ng espiritista sa akin. Pero sa halip na mag-alala ay pinagalitan pa nila ako. Bakit daw ako lumalapit sa espiritista? Para sa kanila ang mga espiritista, psychics, fortune tellers at mga albularyo ay kampon ng mga dyablo. Wala akong nagawa noon Papa Dudut kundi ang umiyak na lamang. Isang gabi sa aking pagtulog ay parang nanigas ang aking katawan at hindi ako makagalaw na tila ba may nakahawak sa aking kamay at paa. May isa ring figura akong nakita. Nung una ay napansin kong walang mukha at tanging itim lang na parang anino. Hinaplos nito ang aking buhok at hinalikan ang aking pisngi at balikat. Nais kong itulak ito pero hindi ko magawa. Maging pagsigaw ay hindi ko rin magawa dahil tila ba ayaw bumuka ng aking mga labi. Pinilit kong gumalaw ngunit hindi ko magawa hanggang sa tuluyan ko nang nagalaw ang aking daliri sa paa. Napabangon ako kaagad noon at hinabol ang aking paghinga. Pinunasan ko rin ang luha sa aking pisngi. Hindi na rin ako nakatulog ng gabing yon dahil sa takot na maulit ang napanaginipan ko. Sinabi ko yon kay mama pero sinabi nitong panaginip lang ang lahat. Nalungkot ako dahil sa hindi niya paniniwala sa akin. Samantala, naglakas loob akong ikinuwento ang aking naranasan sa aking mga kaibigan. Hanggang sa sinabi sa akin ng isang kaibigan ko na baka incubus daw ang dumali sa akin. Kaya nag-research ako tungkol sa incubus na nangangahulugang palang nightmare o bangungot. Isa raw itong demonyo na hilig sumiping sa mga natitipuhan niyang babae sa pamamagitan ng panaginip para gamitin sa pagpaparami ng mga alagad ng kadiliman sa impyerno. Pero Papa Dudut, deep inside ay parang hindi ako kumbinsido na incubus o demonyo ang umatake sa akin ng gabing yon. Ewan ko pero parang nakukutuban ko na may kinalaman yung engkantong gumahasa sa akin. Kaya agad akong lumapit noon sa kakilala kong albularyo at humingi ako ng payo at mga pangontra laban sa mga engkanto. Pumunta rin ako noon sa simbahan at bumili ako ng tinatawag nilang medalyon ni San Benito na effective daw na makapagpapaalis ng mga demonyo o masasamang espiritu. Pagkabili ay pinabindisyonan ko na ang medalyon. So yun nga Papa Dudut, akala ko ay maililigtas na ako ng mga pangontrang yon. Pero mga bandang November, nang maranasan ko na naman ang kinakatakot ko. Dinalaw na naman ako ng inakala kong incubus. At sa pagkakataong ito ay napaka-wild na nito. Hinalikan ako nito habang hinahaplos ang balat. Pero nanlaban ako at matapang na tinitigan ko siya. Hanggang sa unti-unting naging klaro ang kanyang itsura. Papa Dudut, natakot ako nang makita ko ang lalaking gumagahasa sa akin na isang engkanto. Nakatingin at nakangisi pa siya sa akin.
Pero sinubukan kong iligtas pa rin ang sarili ko, pero kahit na manlaban ako sa aking isipan ay hindi kinaya ng katawan ko ang lakas ng lalaking engkantong yon. Napapaiyak na lamang ako sa nangyayari habang na-sleep paralysis. Pero natigil din ang tangkang panghahalay niya sa akin. Nang bigla kong may galaw ang aking katawan at napagtanto kong nagising na pala ako sa aking bangungot. Nagpasalamat ako sa Diyos dahil bago niya pa man ako magalaw ay ginising ako ni Mama dahil umiiyak daw ako habang natutulog. Pero nalungkot ako nang malaman ang mga kaibigan ko ay nagalaw na talaga ng demonyong incubus na yon. Sobra na lamang ang galit ko nang mapag-alaman yon. Naghanap kami ng paraan kung paano matatapos sa mga nangyayari sa amin pero wala. Wala kaming mahanap na sagot. Lumipas ang 2 linggo nang managinip ako. Dinalaw na daw niya ako sa ikatlong pagkakataon. Pahaplos-haplos lamang siya sa akin. Nung una hanggang sa tuluyan na niya akong ginahasa. Pero noong panahong yon ay hindi ako nanlaban. Nakatulala lamang ako habang nagkakatingin ang kaming dalawa. Seryoso ang itsura niya at mamayang kaunti ay hinalikan niya ako. Naamoy ko ang hininga niya na parang amoy ng damong nabasa sa ulan. Hanggang sa nagdilim na lamang ang paningin ko noon habang ginagahasa ako ng engkantong yon. Fast forward pagkatapos noon ay 2 beses pa niya akong hinalay. Pero that time ay wala na talaga ako sa sarili. Hanggang sa napagtanto kong buntis na naman ako. Siyempre nagulat ang mga magulang ko at inakusahan pa nila akong lumandi at nagpabuntis sa ibang lalaki. Pero ilang beses kong sinabi sa kanila na ginahasa ako ng engkanto. Pero ayaw talaga nilang maniwala sa akin. Kaya nanahimik na lamang ako noon at hinayaan ko na lamang na lumaki ang tiyan ko. Sa kabilang banda, dinala nila ako sa ospital pero walang nakitang mali sa katawan ko. Hindi rin alam ng mga doktor kung bakit ako pumapayat at lumalaki ang tiyan. Kasi nung in-ultrasound ako ay walang nakita sa tiyan ko. Sabi na lang ng doktor sa akin ay baka may tumor daw ako sa tiyan at kailangan daw na maoperahan. Pero hindi na ako nagpa-opera dahil alam kong hindi sigurado ang doktor. Kaya naman mas minabuti ko na lamang na umuwi sa bahay namin para doon gamutin. This time nagpatawag na ng albularyo si Papa. Nanghingi ito ng batya na may tubig at sinabihan din kami na huwag mag-ingay at sarahan lahat ng pinto at bintana. Madaming kandila ang nakapalibot sa akin ng mga sandaling yon. Hirap na rin akong tumayo nang puwersahin ako ng albularyo. Napatayuin. Hinawakan naman ako ni na Papa at ng isa kong pinsang lalaki. Nagdadasal naman ng albularyo ng lingwaheng hindi namin maintindihan. Habang nakatayo ako na parang lantang gulay, ay may batya sa gitna ng mga hita ko. Kapag malakas ang dasal ng matanda ay siya ring lakas. Nang sigaw ko na hirap na hirap. Nagtagal ng 1 oras bago bumagsak mula sa tiyan ko hanggang sa batya. Nawalan ako ng malay pagkatapos. Samantala kitang-kita ng pamilya ko ang bagay na lumabas mula sa ari ko papunta sa batya, ang parang karne na pabilog. Sabi ng matanda ay ito raw ang sanggol na pinunla ng engkanto sa tiyan ko. Nagpunla raw ito ng bata sa akin dahil may gusto raw sa akin ng engkanto. Dinasalan ng albularyo ang laman saka ibinaon sa lupa sa likuran ng bahay namin. Nang umayos na ako ay nagpasya na kaming lumipat ng bahay. Pero makalipas ang ilang araw habang nagwawalis ako sa likuran ng bahay namin, ay nakita kong bungkal na ang lupa na pinaglalagyan ng laman na inilibing nila. Sinabi namin ito sa albularyo at ang sabi nito ay kinuha na raw ito ng amang engkanto. At titigil na raw ang engkanto sa panggugulo sa akin. Kasi nasa katuparan na niya ang misyon niya, ang magkaroon ng anak sa akin. Noong last time kasi ay magkakanak na sana kami pero hindi nga natuloy dahil parang nalaglag ito kaya binalikan niya ako. Pero papadudot itong pangalawang beses ay nagtagumpay daw ang engkanto na anak-anak ko at ayun nga kinuha na niya ang anak niya. Papadudot sa ngayon ay tahimik na ang buhay ko, maayos na rin ang buhay ko at wala na akong experience na kababalaghan. Dahil din sa nangyari sa akin ay naging malapit ako sa Panginoon.
Wala pa rin akong asawa sa ngayon pero masaya ako sa buhay ko. May maayos naman akong trabaho ngayon dito sa Malabon at kasakasama ko pa rin ang pamilya ko dito sa Navotas. Papa Dudut, maraming salamat po at sana'y mapakinggan ko ang istorya ng aking buhay sa inyong YouTube channel. Magandang gabi sa inyong lahat and God bless. Lubos na gumagalang, Arian. Mahirap talaga sa isang babae ang mabiktima ng panggagahasa at pang-aabuso. Pero wala na yatang masasakit pa sa nangyari sa iyo kasi bukod sa ginahasa ka na, hindi mo alam kung sino talaga ang humalay sa iyo dahil hindi siya tao. Tapos kahit na ilang beses mong sabihin na ginahasa ka ng isang engkanto ay walang maniniwala pa sa iyo. Pero sa kabila noon ay naging matapang ka pa rin at nakaya mo ang mga pagsubok na yon. At natapos din ang iyong paghihirap. Natutuwa na lang kami ngayon kasi naka-move on ka na at maganda na ulit ang buhay mo. Naway pagpalain ka ng Panginoon at sana'y huwag nang maulit pa ang nangyaring bangungot sa buhay mo. God bless din sa iyo, Arian, at maraming salamat sa paglalakas ng loob na ibahagi sa amin ang iyong kwento. Ngunit sensitibong storya. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin din po ang Kaistorya Horror YouTube channel. At ganoon din ang Gian Gianna Vlogs, ang aming weekly family vlogs. Sana po'y makapag-subscribe na kayo dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanap mo ba'y manok na masarap? Lechon manok na lagi niyong babalik-balikan. Let's go na magpatumpik-tumpik pa. Siguradong enjoy lahat sa kapagkainan. Papa Dudut, lechon manok, iba ang lasa, iba ang sarap. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.